Ang 50 piso or 50 pesos ay isa sa pinakakaraniwang banknote or perang papel dito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, makikita po sa harap nito si Sergio Osmeña, ang unang speaker po ng Philippine Assembly. Habang sa likod naman ay ang Taal Lake at ang isdang giant trevally. Yan, trevally or maliputo. Kaya yan, sa paglipas po ng panahon, nagbago po ang disenyo ng 50 peso note mula po sa simpleng papel hanggang sa makabagong new generation currency at polymer version na inilabas. Kaya yan, tignan po natin, yan po yung English series 1951 to 1971. Ayan po yung itsura. Filipino series 1969 to 1974. Yan. Bagong Lipunan series 1973 to 1996. Yan naman. New design ng BSP series 1987 to 1987. Yan po yung harap. At ito naman yung likod. Yan. At 2010 to present, ito na po yung New Generation Currency Series. Ayan, yung harap. At ito naman yung likod. Yung polymer, ayan, may first polymer series ay ayan naman po. Ayan, medyo hindi nga lang malinaw. Ayan, yan po yung mga version, yung iba't ibang version. Ayan, sino nga ba? Ngayon ay sino nga ba itong si Sergio Osmeña at bakit siya ay nandito sa 50 peso na banknote or perang papel? Si Sergio Osmeña ay isa po sa mga kilalang leader ng Pilipinas. Siya po ang unang speaker ng Philippine Assembly at siya po ang naging precursor ng House of Representatives. Dahil po sa kanyang kontribusyon sa kasaysayan po ng ating lehislatura, siya ay inilagay sa harap ng 50 peso banknote mula po noong Filipino series noong 1967. Sa mga bagong bersyon, makikita rin ang mga simbolo ng kanyang pamumuno tulad po ng mace at saka gavel. Ngayon ay ano po ang makikita naman sa likod ng 50 peso na banknote? Yan, sa likod po ng kasalukuyang 50 peso banknote. Ayan, tignan po natin. Ayan. Ayan po yung likod. Ay makikita po natin ang Taal Lake. Ayan, ang Taal Lake at ang giant trevally o maliputo. Isang kilalang isda. Yan, isa pong kilalang isda sa Batangas. Ang disenyo ay sumasalamin po sa yaman ng ating kalikasan at kultura dito sa Pilipinas. Sa mas lumang bersyon ay makikita po rito ang Old Legislative Building or dating gusali ng batasan na naging tahanan po ng iba't ibang lehislatura sa ating bansa. Ayan, check po natin. Ayan. Ngayon ay paano naman po nagbago ang disenyo ng 50 peso note sa paglipas ng panahon. Ayan. Kikita po natin ulit yung naging pagbabago rito. Ang Filipino series, 1967 to 1974, si Osmeña po ang naunang lumitaw sa harap at ang Old Legislative Building sa likod. Sa Bagong Lipunan series 1973 to 1996, idinagdag po ang teksto na ang Bagong Lipunan sa watermark area. Sa New Design series naman 1987 to 2018, itinampok po ang simbolo ng Philippine Congress at Fuente Osmeña sa harap. Sa New Generation Series 2010 to present, idinagdag po ang larawan ng unang Philippine Assembly at Leyte Landing nina Osmeña at General Douglas MacArthur, habang ang reverse ay Taal Lake at ang Giant Trevally. Sa polymer na version naman, 2024, may bagong disenyo sa harap na nagpapakita po ng Visayan Leopard cut habang nananatiling pareho ang likod. Ngayon ay ano-ano po ang mga security features ng 50 peso banknote na ito.
Ayan, ang 50 peso note ay meron po itong iba't ibang security features upang maiwasan ang pamimeke. Una ay meron po itong security fibers at saka security thread. Pangalawa, meron itong watermark at saka see-through registration device. Pangatlo ay meron po siyang concealed value. At ang pang-apat ay meron po siyang tactile marks para sa mga visually impaired. Ang papel po ay gawa sa 80% cotton at saka 20% abaca fiber na nagbibigay tibay sa banknote. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang polymer version ng 50 peso note? Yan, yung polymer naman. Ang polymer version na ito ay mas matibay at mas mahirap pong pekehin kumpara sa lumang cotton abaca note. Limitado po ang una nitong sirkulasyon at nakalaan lamang sa Greater Manila area simula nagsimula po noong December 23, 2024. Ang bagong bersyon po ay hakbang patungo sa mas modernong pera sa ating bansa, habang pinapanatili po ang kasaysayan at kultura sa disenyo. Ngayon sa aking opinyon, mahusay po ang hakbang ng BSP sa pag-upgrade ng 50 peso banknote natin. Pinagsama po nila ang modernong security features, tibay po ng polymer at pagpapahalaga sa kasaysayan at kalikasan ng Pilipinas. Mahalaga ring edukasyon sa publiko upang maintindihan ang bawat simbolo at mapahalagahan ang pinaghirapang disenyo ng ating pera. At yan po ang detalyadong paliwanag tungkol sa tungkol po rito sa Philippine 50 peso note mula po sa kasaysayan hanggang sa bagong polymer version. Ang bawat piso po ay may kwento at simbolo ng ating kultura at pamahalaan. Maraming salamat sa panonood at huwag po nating kalimutang mag-subscribe para sa iba pang paliwanag tungkol sa pera at ekonomiya ng Pilipinas.